Dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan mga kabombo. Itong panukalang magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan para ho dun sa importasyon ng biofuel. Kinakailangan daw ho ng masusing pagtalakay kaya't bigo ho na maipasa bago magkaroon ng session break ang Kongreso. May live report si Bombo Angelo Aganan. Bumbo Genesis, bagamat nakacertify as sergeant ni President Ferdinand Marcos Jr., hindi umusad sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo sa importasyon ng biofuel bago mag-session break ang Kongreso ngayong linggo. Ang nasabing panukala ay may layunin na amyendahan ng Republic Act 9367 o Biofuel Act of 2006 na nagtatakda ng paggamit ng lokal na biofuel sa lahat ng liquid fuels para sa makina at sasakyan sa bansa. Sa ilalim ng iminungkahing amyenda, maaaring pahintulutan ng Pangulo sa pamamagitan ng executive order ang importasyon ng biofuel components tulad ng bioethanol at biodiesel kapag ang presyo ng blended gasoline o diesel ay tumaas ng hindi bababa sa 5% kumpara sa purong fuel. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, kailangan umano ng masusing pag-aaral bago may pasang panukala sapagkat tatamaan nito ang mahigit kumulang 400,000 na farmers ng parehong coconut at sugar industry na siyang pangunahing nagsusupply ng bioethanol at biodiesel sa bansa. Dagdag pa ng senador, kinakailangan din na matiyak na mayroong safeguards para sa mga tatamaang manggagawa sa mga maapektuhang industriya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Kailangan pang pag-aralan ng mabuti dahil almost 400 na farmers, 400,000 farmers as well as mga processing plant workers ng ethanol ang maapektuhan kung papayagan mag-import. So, kailangan masigurado natin na yung mga farmers natin, 400,000 ay meron silang protection and safeguard. Ipinaliwanag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na pinangangambahan ng mga kapwa senador ang epekto sa mga tatamang industriya kung ipapasa ang panukala. Aniya, nais ng mga senador ng mas malalim at mahaba na talakayan upang maprotektahan ng mga farmers kung kaya't hindi umabot ang pagpapasa nito bago mag-session break ang Kongreso. Dagdag pa ni Zubiri, kinakailangan ding pag-aralan kung mapapababa ng pag-angkat ng biofuel ang kasalukuyang mataas na presyo ng petrolyo. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri. Hindi po na naabot kasi marami mga farmers na affected, maraming industries, the coconut farmers, the sugar farmers, the ethanol producers, the biodiesel producers. Parang there was a lot of fear among our colleagues na ma-affected talaga sila. Tsaka maliit lang naman yung mawawala sa presyo, di ba? Kasi maliit lang na blend ng biodiesel at saka yung ethanol. So our colleagues, particularly the minority and some members of the majority, wanted a longer discussion on the floor. So hindi talaga kaya ng one day lamang. Samantala, Bombo Genesis, matatandaan naman na kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Sotto III na inadapt na ng Kamara ang bersyon ng Senado sa Senate Bill No. 182 o ang panukalang batas na magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na pansamantalang bawasan o suspindi ng excise tax sa langis para tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Soto, ipapadala na ang enrolled bill sa Palasyo Malacanang para sa lagda ng Pangulo. Nagulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.